Ngayon ay natitipon upang sama-samang magpuri, magparangal at magpasalamat sa Diyos na makapangyarihan sa pagsapit ng kaarawan ng ating minamahal na Apo Conching, ang kinalugdan. Atin po siyang samahan na ipagpasalamat ang buhay na sa Kanya ay pahiram, buhay na makabuluhan sa pagtupad sa dakilang misyon na sa Kanya ibinigay sa piling ng Espiritong Banal. Mga mahal niya sa buhay at sa mga kapwa nilalang na Kanyang pinaglilingkuran. Sa banal na misang ito, sama-sama po nating ipanalangin ang bawat isa, ang mga kapatid nating naririto, ang mga may karamdaman at may mga pinagdaraanan sa buhay. Nawa ang bawat isa ay magtagumpay sa mainam at sa mabuting makakamtan. Ipanalangin din po natin ang kapayapaan, pagmamahalan at pagkakaisa sa buong sandaigdigan. Gayon din po naman ang ating minamahal na Apo Conching, nawa ay patuloy niyang magampanan ang misyon na sa Kanya ay inialay ng may kalakasan, kalusugan at kagalakan. Kaya't buong galak at sigla nating ipagdiwang ang banal na misang ito na pangungunahan ni Reverend Father Pete Sichon. Mga kapatid, tayo ay nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang tanghali sa inyo lahat. Magandang tanghali po. Sige po, pakibati muna mga kapatid natin. Andiyan ka pala, hindi ka. Lalo na hinahanap kita dyan sa pesa. Misa niya ko, tsuka ka. Happy birthday, Apo Conching. Pasalamatan natin ang Diyos Ama sa pamamagitan ng pag-aalay natin sa banal na misang ito sa lahat ng mga kaloob niya na nakakapagpabago sa iyo, sa buong pagkatao, na nagdudulot din naman ng pagbabago sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Purihin, dakilain natin ang Diyos Ama sa banal na misang ito. Ngayong nagpapasalamat tayo sa regalo o kaloob niyang buhay sa bawat isa rin naman sa atin.
hilingin natin ang kapatawaran sa Kanya. Sa mga pagkakataon parang ordinaryo lang ang buhay. Kasi bawat sandali ay may kahulugan, may bago. Ang buhay hindi kailanman maluluma. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon Jesucristo, bukong na anak. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahit
Pagkat ikaw lamang ang banal kataas-taasan at ang Panginoon, kasama ng Espiritu sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo po kami ngayon, ngayong ipinagdiriwang namin ang araw ng buhay, ang buhay na iyong pinagkaloob sa iyong mahal na anak, si Apo Conching. Sa iyong awa ay lahat kami ay makaranas at mapagkalooban ng wagas na pagmamahal upang lalo ka pa naming mapaglingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y maupo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo. Ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag at di matititigan. Hindi siya nakikita o makikita ng ninuman. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya pasalamatan. Sa Panginooy dumudulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog.
Magsitayo pong lahat. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan. At ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-100 butil. At malakas niyang isinigaw, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo ay ipinagkaloob na malaman ng mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y hindi makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhi lalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala sila sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay mga nakinig, ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nakinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Pagkagising ko pa kanina, naalala ko kaagad, birthday ng matwang kontsing nga ako, nga ako king loob ko.
Kaya papangalan ko, era naman 19 dyan. Birthday ng, sabi ko sa loob, birthday ng matandang Conching. Sabi ko sa loob ko. Kasi nga may pinangako ako sa'yo. No? Ganun lang yun. Yung basta sa akin na lang yun. Pangako yun. Nananatili yun. Ako rin. Ano mo ako? Sa taas. 57. Tanda na nga. Siya na po, pabayaan na lang natin siya sumagot. Apo Conching, matanda ka na ba? Sa 57. Yun ang maganda sagot. sa puso. Bata pa lang. O kaya maganda sagot. Kadalasan, kalabaw lang ang tumatanda. Di ba naman tatanda ang kalabaw, inaabuso? Ilang taon na sila tuloy nabubuhay. Mga kapatid, kadalasan ang sa buhay ayaw natin pag-usapan yung edad. Ayaw natin nababanggit na yun nga, na tayo ay matanda na. Ayaw natin kuminsan tanggapin na tayo nagkakaedad na. Ayaw natin sa salitang matanda. Dahil ngayon, ang konotasyon po ng salitang matanda ay yung bang may konotasyon siya, may parang, pag sinabi mong matanda, ibig sabihin, mahina. Matanda, ibig sabihin ngayon, mabagal, makupad. Pag matanda, outmoded, wala na sa uso. Hindi na in, kumbaga. Matanda, masungit. Masungit. Kadalasan, yung mga lolo at lola, ang kumpisal nila, sinisigawan ko po yung mga apo ko. Mga ganun ba? Matanda, hindi lang masungit, hindi lang mahina, hindi lang hulyanin, hindi lang mabagal, hindi lang wala na siya sa uso. Sa matanda, amoy lupa. Mas magandang pakinggan sa Kapampangan. Matuwang mabulok. Matandang mabaho. Yun yung matuwang mabulok. Pag matanda. Kasi hindi na liguin, kumbaga. Kadalasan sinasabi ng tao na tayo ay tumatanda na, kakaedad na. Una, siyempre, sa panghihina po ng ating buo at iba't iba parte ng ating pangangatawan. Opo. Which is very natural. Likas po yan. Pag nakaramdam na tayo ng iba't ibang sakit, bunga ng panghihina, dulot ng panghihina sa katawan. Matandaan na ako. Sasabihin ko, matanda na ako. Dahil sa iba't ibang sakit na aking nararamdaman sa pangangatawan. 7. Eksakto. May cervical spondylosis, may maliban pa sa paa, maliban sa kolesterol, maliban sa sakit lalaki. Tandaan na. Tumatanda na. Ang panghihina ng katawan ay isa po batayan nating tao dahil sa umuurong na lakas ng pangangatawan. Ang gusto natin gawin ngayon na nagagawa natin noon ay hindi na natin magawa-gawa. Hindi na maibabalik pa ang dating lakas ng pangangatawan. Natural lang po yan. Wala tayong dapat ikalungkot dyan. Wala. Amen? Ala po tayong dapat ikalungkot dyan. Pangalawang batayan naman po
nating tao, sa pagtanda natin, hindi lang naman katawan ang humihina, pati na ang ating, pati ang ating isipan. Nagkaka-memory gap. Maging ulyanin. Ulyanin. Ang nanay ko po, 3 taon kasi siya may Alzheimer eh. Pagbabalik niya ng kamalayan niya, segundo lang po yun, segundo lang. Nung yung unang taon ng Alzheimer niya, at unang pagkakataon na makita ko siya, talaga pong di na niya ako kilala eh. Tanong niya, sino itong gwapong to? Sabi niya, hindi ba naman, wala na sa sarili. Tawagin ba naman akong gwapo? Pero, minsan na lang po, segundo lang yun. Pag nakamalat, gano'n. Ang isip natin ay nagiging makakalimutin. Kakaedad eh, matanda. At higit sa katawan, panghihina ng katawan at kaisipan, yung iba, maraming, inuulit ko, wag niyong ikalungkot yan. Kung humihina man ang ating pag-iisip. Yung iba, pag tinanong mo, sinong asawa mo? Hindi nakilala yung asawa eh. Kinakalimutan una sa lahat yung asawa. Tsaka yung utang. Nakakalimutan. Pero mga kapatid, pinakahigit sa panghihina po ng pangangatawan natin at ng ating kaisipan ay ang panghihina ng sigla. O, sa ibang pananalita, panghihina ng Espiritu Santo. Panghihina ng Espiritu natin. Kung mapapansin po ninyo, kasabay ng panghihina ng pangangatawan at panghihina ng kaisipan, dahil nga sa iba't ibang sakit, ang ating pag-iisip ay sumasama doon. At ang nangyayari, ala ng ibang epektuhan at nanghihina, kundi ang ating sigla, ang ating Espiritu. O, mas maganda po tawagin, ang Espiritu Santo. Kaya, 2 beses inulit ko po kanina na hindi natin dapat ikalungkot ang panghihit ito. Dahil ang pinakamahalaga, wala nang iba sa ating pagtanda. Kung kailan humihina ang ating pangangatawan, kung kailan humihina ang ating kaisipan, doon lalo nagiging masigla ang Espiritu Santo. Doon lalo nagkakaroon ng buhay. Ang bawat tanda ng tao, ang bawat taon na tanda ng tao na hindi siya iiwanan kailanman ng Espiritu ng Panginoon. Sa ating araw-araw na pamumuhay, kung edad nga naman po ang magiging batayan, tatanda nga naman ang bawat isa sa atin. Ngunit, ang tunay na batayan natin, kung sino at ano ang matanda na tao, ay ang kawalan po ng Espiritu sa pagkatao at buhay. Hindi kailanman tatanda ang Panginoong Diyos mo. Hindi kailanman uurong ang Panginoong Diyos mo. Hindi kailanman maglalaho ang lakas ng Panginoon mo. Kaya, tama nga po. Matanda at tatanda man tayo sa edad. Pero, sa pagkatao, hindi kailanman tayo maglalaho. Dahil sa Diyos na hindi umuurong. At sa Diyos na sa Kanya ay laging may bago. Pagmasdan niyo po ang mga matatanda. Kapag sinasama mo sila ngayon, halimbawa sa mall, sinasama ng mga anak, sasabihin, kayo na lang. Kayo na lang.
Wala naman akong ano dyan. Wala naman akong mapupulot dyan. Kayo na lang. Galing na ako dyan. Nakita ko na yan. Parang walang bago. Walang bago. May mga matatandang nagsasabing, alam ko na yan. Huwag mo kong turuan. Ba't tipong, papunta ka pa mo, pabalik na ako. Kadalasan po, sila sabi na nagkakaedad dyan. Papunta ka pa lang, pauwi na ako. Yan po, lagi sinasabi ng tiyahin ko sa akin pag sinisermon ako. Kaya nga, sumasagot ako, ba't di tayo nagkita at nagkasalubong? Kasi alam na raw niya, alam niya na nanluloko o nagbibiro lang ako. Sa ating buhay, alam natin ang lahat. Hindi po totoo yan. Para bang ang taong nagsasabing, alam ko na yan, galing na ako dyan, kayo na lang. Para sa kanya, ang lahat ay luma at wala nang bago. Manatili tayong bata. Mananatili tayong bata. At hindi po tayo kailanman tatanda. Dahil sa Espiritu Santo, lagi tayong bago. Dahil may Diyos na laging bago. May Diyos na hindi uurong. May Diyos na hindi titila ang kanyang lakas. May Diyos na hindi kailanman uurong at aatras ang kanyang pangunawa. Laging bago. Every situation, every case of our life. Bawat oras ng ating buhay. Hindi siya nagsasawa. Kahit na ang tawag natin sa Kanya, sa Kapampangan, ay apong Ginoo. Nano po ing aos tamo ka rin, makatwa tamo. Hindi po ba tawag natin sa mga matatanda, apo, o sa Tagalog, lolo, lola? Pero ang Panginoong Diyos, na kinikilala natin, ay isang Diyos na laging meron para sa atin. Apo Koching, meron pa. Marami ka pang malalaman. Iba-iba ang iyong matutuklasan sa bawat, hindi lang araw, sa bawat oras ng iyong buhay. Eya kapilanman maging luma ang apong Ginoo mo. Hindi kailanman maluluma ang Panginoon Diyos. May mga nanay na kapag nagluluto, sila po, ako mahilig sa good taster ako. So, kung pagluluto po, may makilala akong pag nagluluto, talagang kahit na ilang beses na nila itong niluto, pero bakit nandun pa rin yung drive na, yung gawin pang mas masarap. Kahit itong huling kinain ko sa isa, yung pangalan, yung ribs po yun ang sarap. Sa lahat ng niluto mong itong ribs, lasang-lasa po yung yung tawag dito, gutom na pa man din ako. Lasang-lasa talaga yung bawang. Lasang-lasa. Noon wala yun. Nag-aaway ang bawang, ang anghang, ang sarap. Nakalimutan ko yung pangalan ng yun, putahing yun. Hindi po kaldereta, basta pinirito yun. Basta sinasabi ko, pagluluto lang yan. Pagluluto lang yan, pero patuloy pa rin silang tumutuklas. Gusto pa nilang mapasarap. Gusto nilang maging kakaiba, bago. Hindi yung dati, luma. Hindi yung dati, hindi yung luma.
Sa pagluluto pa lang yun ng iba o ng marami. Yung ba pagluluto mo kahapon ay kapareha lang kung kahulugan ang pinag-uusapan ng pagluluto ngayon? Hindi. Hindi. Pagmasdan niyo po ang mga taong nasa larangan ng agham, hindi sila sumusuko sa pagtuklas ng bago. Those people who are in the realm of science, laging eksperimento, laging eksperimento. Tumatanda na, nagkakaedad, pero isa lang hinahanap, bago. Pagmasdan niyo po ang mga tumutuklas sa bago pang kaalaman, sa larangan ng teknolohiya, sa larangan ng mga infrastruktura o istruktura. Naghanap sila ng bago at ayaw manatili sa luma. Marami pa po, hindi lang sa mga ito. Ikaw rin, tayo rin. Marami at iba't ibang tao ang nandirito ngayon, ang nakakakita ng bagong saya sa pagtuklas ng bago sa bawat karanasan. Nagsasawa na ako sa iyo. Minsan sa mag-asawa, nagsasawa na ako sa iyo. Yan, lagi na lang lagi. Lagi-lagi mo na lang ginagawa yan. Walang pagbabago. Huwag mong tingnan yung lagi. Tingnan mo yung pagbabago sa iyo. Lagi-lagi niya ginagawa. Lagi-lagi mo rin sinasabi, walang bago. Pero matutuklasan mo. Matuto ka. Na sa pagkakamali niya, isara mo ang bibig mo. Yakapin mo na lang siya. Huwag ka na lang magsalita pa ng anumang masama. Hindi lang ito bago. Ito ay bago. Ang naging karanasan mo kahapon sa iyong asawa, lagi yung ginagawa. Kahit na pare-pareho lang yan, para luma, para sirang plaka, pero pagmasdan mo, sinasabi ng Panginoon natin, ang pagbabago sa iyo, kung ang Espiritu Santo ay nananatili sa iyo. Bago. Mga kapatid sa pananampalataya, ang mga taong patuloy na nag-aaral tungkol sa kanilang relasyon sa Diyos, tungkol sa ating pananampalataya, at patuloy na kinikilala ang Diyos Ama sa buhay nila araw-araw o sa buhay ng bawat isa sa atin sa araw-araw. Kasiguraduhan sinasabi ng ating Panginoon at bilang punto na rin ng ating banal na pagdiriwang ngayong tanghali ito para sa kaarawan ni Apo Conching, mananatili tayong bata at hindi tayo tatanda. Sa Espiritu Santo, lagi tayong bago. Mananatili po tayong bata at hindi tayo tatanda. Dahil sa Espiritu Santo ay laging bago. Apo Conching, there is more to life. Marami pa ang bago na naghihintay sa iyo. Ano ngayon, kung 57, ang mahalaga, ang bawat minuto, oras, linggo, araw, linggo, at buwan, taon na lumilipas ay makita mo na hindi kailanman maluluma o kupas ang iyong pagmamahal sa kapwa-tao. Bago lagi. Gapang aldoldo tuyo. Ngarapin, kaya kasumawa. May bago kapang matutuklasan. Ang saya na iyong matutuklasan na hindi mararamdaman ng ibang tao. Ang saya na matutuklasan mo sa pakikisama sa iba't ibang tao. Sa bawat tao nakakaharap mo.
Huwag mo sabihin, dati na to. Always look forward to God's greatness. Yung kadakilaan ng Diyos Ama sa buhay mo bukas, sa buhay mo sa mga darating na araw, ay iyo pang lasapin upang lalong maging ganap at laging bago ang iyong kaligayahan. Tayo rin po, susulong pa, magiging bago. Ang kalayaan na madarama sa pamamagitan ng taimtim na pagdarasal. Taimtim na pagdarasal, hindi po sa ating mga sarili. Bago sa pagdarasal. Ipagdasal mo, sabi ng Panginoon Kristo, ang kaaway mo. Ipagdasal mo ang kinaiinisan mo. Ipagdasal mo ang sa iyo ay nakapagdudulot ng sakit sa iyong pagkatao. Bago yan. Sa atin. Hindi tayo tatanda sa ganitong pamamaraan. Susulong pa po ang kakaibang gaan ng ating mga kalooban na matatamo sa gawaing pagbibigay. Kadalasan, tayong tao, ang sinasabi, masaya tayo kapag tayo ay binibigyan. Ngayon naman, kahit na kaisa-isa na lang, kahit na ito lang yung sa akin, ibibigay ko pa. Bago yan. Magdudulot ng kakaibang kaligayahan sa buhay. Hindi yung tumatanggap, kundi yung pagbibigay. May sakit ako, hindi ko na kaya yan. Pakita mo nga na kahit may sakit ka, bago. Alin ang bago? Una, kagaanan ng kalooban. Kadalasan sa mga may sakit, ang kalooban, ang nasa loob, mabigat. Kagaanan ng kalooban, may Diyos ka. May Diyos ka. At sa pamamagitan nito, makakangiti ka pa. Sa pamamagitan nito, makakapagbigay ka pa ng aral. Sa pamamagitan nito, tunay na ipinapahayag mo pa ang malalim na pananampalataya mo sa iyong Diyos Ama. Amen? Yan po. Yan yung bawat segundo, minuto, may kahulugan na sa atin ay nagpapaangat, na nagpapasulong sa ating buhay. Higit sa araw-araw mong karanasan, higit ay ang patuloy mong pagtuklas sa Diyos na iyong sinasamba. Huwag po natin kalimutan ito. Na numan ing araranasan mo, Aldoldo, kilalanan mo ing apong ginumukyan. Ano man pong nangyayari sa araw-araw natin pamumuhay. Kapag sinasabi ko pong araw-araw na pamumuhay, pati ang mga ordinaryo, paglalaba man yan, pamamaliki man yan, pagtatrabaho man yan, kasama mo yung mga anak mo sa bahay, kasama mo yung asawa mo, lahat po yan. Yan yung sinasabi kong napaka-ordinaryo. Pero, sa mga karanasang nating ito, lalong-lalo na sa mga masasakit na parte na ating nararanasan, ay ang pagtuklas mo sa iyong Diyos Ama na makakapagpabago sa iyo. Ang Diyos na ating sinasamba, kailanman ay hindi maluluma. Apo Conching, kasama mo kami sa araw na ito, sa pasasalamat. Ipagpatuloy mo ang pasasalamat sa Diyos Ama dahil kailanman hindi niya binigay sa iyo ang pinaglumaan. Yeah. Ena, binye, kapilanman, kaya kaning apo ginu, ing bage, luma, o mas masati pakiramdaman, ing pibatan. Sa Tagalog, hindi po ibinibigay sa atin ng Diyos yung pinaglumaan, yung pinaggamitan. Laging bago. Ito para sa atin na magdudulot. Hindi lang sa edad na 50 pataas na ginto.
na magdudulot. Ano po ang mas gusto natin? Ginto o diamante? Alin po ang mas gusto natin sa dalawa? Ginto o diamante? Alin po ba yung mas mahal, yung mas matimbang, yung mas mabigat? Ang ginto ba o diamante? Hindi ba't ang diamante? Kaya nga po sa buhay, kapag tayo ay 50 pataas, golden. Siya po coaching, golden lady siya ngayon. Kumbaga 50, 3 taon na lang. Ang tawag ko na sa'yo, card holder. Senior citizen. Kapag 50 po, gold. Kapag 75, diamond. Mas matimbang yan, mas makahulugan yan, mas malasa yan, mas marami kang mapapakinabangan sa diamante, hindi kagaya ng ginto. Ang ibig ko po sabihin, sa araw na ito, maaaring ginto ka. Pero dahil sa araw-araw na bagong kaloob sa ng Diyos, magiging diamante ka. Patuloy ang pasasalamat natin sa pamamagitan ng banal na misang ito. Naway, atin pong lahat, no? Hindi lang si Apo Conching na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Let us go not only for the gold, but let us all go for the diamond. Aanhin po natin ang buhay na mahaba. Aanhin po natin ang ibig mo sabihin, let us not add years to our lives, but let us add life to the years that God has given to us. Dagdagan po natin, pansinin natin, hindi yung kung ilang taon tayo mabubuhay dito sa mundo. Higit po natin pansinin, ay ang pagkakaroon ng buhay sa bawat taon na ipinagkakaloob ng ating Panginoon Diyos. Dahil ikaw, ako, kay Apo Conching, nagdiriwang na kaarawan, kasiguraduhan, may bago. Tanungin niyo po si Apo Conching ngayon, masaya ba siya o hindi? Masaya o hindi? Masaya. Hindi lang po dahil sa kaarawan niya. Hindi lang ito. Dahil sa bagong nararamdaman yung nagpapalakas sa pagmamahal ninyo. Kundi dahil sa nakikita niyang talagang naniniwala kayo sa kanya. Yun po yung nakakapagpabago. It renews us. Kaya, tara po, kasama natin ang may kaarawan, patuloy pa rin nawa nating matuklasan ang Diyos na hindi lang bago, kundi sa atin ay tunay na makakapagpabago ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Minsan pa, magandang tanghali po, asahan po natin lahat ng pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos, sila sa ba? Magsitayo po. At magsitayo po kayo. Sa bawat kahilingan, yari lamang tayo ay sumasampalataya sa Kanya. Ang ating itutugon, Diyos Ama sa langit, dinggin mo kami. Diyos Ama sa langit, dinggin mo kami. Upang ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga namanata ay manatiling tapat sa paglilingkod sa Diyos at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos Ama sa langit, dinggin mo kami. Upang ang mga namumuno sa ating bayan ay matutong maglingkod sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinibigay sa kanila ng ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos Ama sa langit, dinggin mo kami. Upang ang mga nagdurusa, lalong-lalo na ang mga mahihirap, ay makamit ang katarungan at kaginhawahan sa gitna ng kanilang pagtitiis at pasakit. Manalangin tayo sa Panginoon.
Diyos Ama sa langit, dinggin mo kami. Upang tayong lahat na inaanyayahan sa piging na ito ay maging bukas palad sa mga dukha at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Diyos Ama sa langit, dinggin mo kami. Diyos Ama, tanggapin mo po ang pasasalamat ng iyong mga anak, ng bawat isa sa amin. Pasasalamat, ginagawa mo po kaming iyong mga anak hanggang ngayon. Salamat po, kami ay nagiging matanda. Di po namin kailanman makakalimutan. At lagi naming matatandaan ang iyong ganap na pagmamahal, pag-iingat, paglingap na nagpapasigla sa amin. Di po kami kailanman nawalan ng pag-asa, bagong pag-asa lagi. Di po kami nawalan ng lakas ng loob, bago dahil sa iyo. At kailanman, hindi kami mawawalan kailanman ng Espiritu Santo na nagdudulot ng tunay na kabihasnan at kaalaman sa pagkilala sa iyo sa araw-araw naming pamumuhay. Dahil ikaw ang aming Diyos. Diyos na noon, Diyos na ngayon, at Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayo po'y maupo para po sa pag-aalay.
Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain pati na ang ating mga sarili ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mo pong dinggin ang aming mga dalangin at paunlakan mo po ang paghahain aming inihahanda sa pagpapasalamat na ipinagkakalob namin sa iyo sa kaarawan ng aming mahal na si Apo Conching, upang ang mga handog ng bawat isa sa amin na nagbigay sa iyo sa aming sarili para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagang mong kasiyahan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. kita at sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Dahil sa araw-araw namin pamumuhay, hindi naman kaila, tinatamasa namin ang iyong ganap na pagmamahal. Kailanman na hindi mo kami tinalikuran. At ang Espiritu Santo, ang patotoo ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon Kristo, na nagdudulot sa kasiguraduhang kami ay yung makakapiling kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawi na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tayo po'y lumuhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming mga anak mo na iyong tinipon sa oras na ito ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, Ama. Hati niya ito at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan, Ama. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago, at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya.
sandali ang iyong ulo. Pasalamatan mo muna ang Panginoon Diyos sa buhay na ipinagkaloob sa iyo. Napakasarap mabuhay kasama ang Panginoon. Lalong-lalo na sa oras ng kahirapan. Ang kalooban ay lalong gagaan. At sa oras na ito, idalangin si Apo Conching. Na mapuspuspan ng pagpapala sa iba't ibang kaloob ng Espiritu Santo. Ama, sa mga pagkakataong tila ang araw-araw ay napaka-ordinary na lamang. Para ba luma na lahat, wala nang bago. Pasensya ka na. Kaawaan mo kami. Para na rin namin sinasabing walang buhay, laman ng buhay na bago ang pinagkakaloob sa amin. Naway, pagindapatin mo pa rin kami makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose, na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang panawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid, tumawag tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng dasal ay tinuro ng Panginoon Jesucristo.
hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Kristo. Panginoong Jesucristo, sinasabi mo pa rin sa amin ang sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan mo ay iniiwan at ibinibigay sa amin. Tunghayan mo ang pananampalataya ng buong iglesia, ang bawat isa sa amin. At huwag mo po tingnan ang aming pagkakasala, pagkalooban ng kapayapaan at pag-isahin sa iyong banal na kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapatid na kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Sige po, bigayin kayo ng kapayapaan. Pakikamayan niyo po yung mga kapatid natin. At masaya niyong ipagkaloob ang kapayapaan ng ating Panginoon. Sige po. Ito ang kordero ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Kahit na nga tayo ay mamatay dito sa lupa, meron pa rin tayong isang bagong buhay na sa atin ay tunay na naghihintay. Hindi lang basta buhay, ito ay isang buhay na walang katapusan, walang buhay, isang buhay na walang hangganan.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. ang katawan at dugo ng Panginoon sa Kristo ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay tapos na. Humayo kayo, taglay kabihas ng tuklasin ang anumang bago sa buhay. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Palakpakan natin, misa pa ang Panginoon. Salamat po sa inyo lahat. Salamat kayo sa Panginoon. Siyang likha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin. Ang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Magpasalamat sa Kanya. Manatili po tayong nakaupo para sa mga mahalagang paalaala. Nire-request ko po yung kawan 2, 4, 6, 8, 10 na makapagkita po kay kapatid na Unyo para po mabigyan kayo ng instruction kung papaano ipamamahagi ang pamatid gutom. Uulitin ko po, kawan 2, 4, 6, 8, 10. Andito po sila sa gilid, inihahanda yung mga pagkain. Kaya nire-request ko po kayo na magpunta doon para po bigyan kayo ng instruction. Huwag po kayong aalis sa inyong mga lugar sapagkat bigyan po kayo ng alay na pamatid gutom. Yung pong nasa loob, mag-stay lang po kayo dito. Intayin nyo po yung mga alagad na magbabahagi sa inyo. Subalit, hindi daw po papayagan na kumain sa loob ng dambana. Ibig sabihin, pag natanggap nyo na yung pagkain nyo, lumabas kayo sandali para kayo ay kumain. Hindi po pahihintulutan na kumain dito sa loob ng dambana. At pakisinop lang po yung ating mga kalat. Ano po, gagamit po kayo ng styro, ng plastic na spoon at fork. Wag lang po nating iiwanan kahit saan ang ating kinainan. Bibigyan po tayo ng 30 minutes break